Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Alas 3 na naman ng Miyerkules at ang ibig sabihin niyan, it's One Nutrition, One Nation na. Ito pang inyong lingkod, ASEC Bernie Flores, ang Executive Director ng National Nutrition Council ng Department of Health, na nagbo-broadcast mula dito sa office namin sa Taguig City, Metro Manila, para sa isang oras na pagbibigay ng impormasyon sa nutrisyon. One Nutrition, One Nation. Ang kakulangan sa iodine ay sanhi ng pagkakaroon ng goiter. Ang goiter naman o bosyo sa Pilipino ay ang paglaki o pamamaga ng thyroid gland na matatagpuan sa ating leeg. Ngunit ang goiter ay masasabing tip of the iceberg ika nga, sapagkat mas marami at mas malala pang sakit ang bunsod ng iodine deficiency disorders. Pinagdiriwang sa buong bansa ang Goiter Awareness Week. Ito ay isang paraan para ipaalam sa mga mamamayan ang mga mahalagang impormasyon para makaiwas sa ganitong sakit. At isang eksperto sa larangan ng medisina ang ating makakapanayam sa ating topic mamaya para maliwanagan na din tayo kung ano nga ba ang goiter at ano ang mga sanhi nito. Antabayanan niyo po yan maya-maya lamang mga kanutrisyon. One Nutrition, One Nation. At kasama rin natin ngayong linggo via phone touch si Dr. Maria Teresa L. Ungson, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng Davao Region, para i-report naman ang nutrition situation sa Region 11 or Davao. At pupunta din ako sa Kalilangan, Bukidnon, upang kumustahin naman ng ating Nutriskwela Community Radio Station, ang Radyo Kalilang. At para maging updated tayo sa ating nutrition community sapagkat ihahatid ng ating One Nutrition Reporter ang latest na pangyayari nitong nakaraang mga araw. One Nutrition, One Nation. Healthy food ba kanyo? Naku, ready na ba kayo sa pagluto ng bulanglang? Antabayanan nyo yan mamaya. Sapagkat ito ang recipe na ihahatid sa atin ng ating recipe queen na si Miss Liza. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Maari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi ng mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Mag-healthy lifestyle na. Huwag manigarilyo at uminom ng alak. Mag-ehersisyo araw-araw. At syempre, healthy diet na mababa sa taba, asukal, asin at madaming prutas at gulay. Healthy lifestyle na para iwas sakit. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ASEC Bernie Flores. At sa puntong ito, ating alamin ang dalang balita ni One Nutrition Reporter na si Miss Liza Rosaldo. Masustansyang hapon, Miss Liza. Masustansyang hapon din po, ASEC Bernie. Ano naman ang iyong bit-bit na balita para sa ating mga kanutrisyon? Ang bit-bit ko pong balita sa araw na ito ay ginaganap rin sa araw na ito, yung ating national launching event ng Goiter Awareness Week. Ang Goiter Awareness Week ay pinangungunahan ng Thyroid Council of the Philippines o TCP. Ang TCP ay binubuo ng iba't ibang organisasyon tulad ng mga medical society at ng Department of Health, National Nutrition Council at iba pa. Ang national launch po para sa ika-8 taon ng Goiter Awareness Week ay ginaganap sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Manila, kung saan ang mga mag-aaral ng nasabing paaralan ay nakapakinig kaninang umaga ng mga lecture tungkol sa iodine deficiency disorders o IDD,
kung saan isa ang goiter sa mga sakit na sanhi ng kakulangan ng iodine. Meron ding isang quiz para sa mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang aspeto ng IDD. Ngayong hapon naman po ay mayroon ding forum na ginaganap sa auditorium ng Philippine Nurses Association sa Manila. Asik Bernie, sa ibang lugar naman sa bansa ay inaasahang may mga pakuludin para ipaalam sa nakararami ang masamang epekto ng diet na kulang sa iodine. At isa po sa magandang balita ay madali lang iwasan ng IDD. Kailangan gumamit ng iodizole araw-araw. Ayan po ang aking news feature for the day, Asik Bernie. Back to you. Maraming salamat sa iyong report, Ms. Liza. Siguradong marami sa ating mga tagapakinig ang sasali sa pag-celebrate ng Goiter Awareness Week mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Diyan lamang po kayo dahil susunod ng ating technical segment tungkol sa Goiter Awareness Week. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi malnourish ang iyong anak? Maaari mo siyang pasusuin mula pagkasilang at pakainin siya simula 6 na buwan at syempre tuloy-tuloy pa din ang pagpapasuso mo kahit hanggang 2 taon o higit pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin para sa healthy lifestyle at iwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso, maging aktibo. Pumili ng masustansyang pagkain, i-manage ang stress at iwasan ang pag-inom ng alak at huwag manigarilyo. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa harap ng ating leeg. Sa mga lalaki, katabi ito ng Adam's apple, yung nakaumbok na buto sa gitna ng leeg. Ang thyroid gland ay hugis paru-paro at karaniwan ay hindi nakikita o nakakapa. Ang thyroid gland ang nagkokontrol ng galaw ng iba't ibang organs ng ating katawan. Kapag lumalaki ang thyroid gland, tinatawag itong goiter o bosyo. At para higit pa nating maintindihan ang goiter o yung bosyo kung tawagin, kasama ko sa linya ng telepono si Dr. Teofilo San Luis Jr., ang Philippine Representative ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders na magtatalakay sa ating segment ngayong hapon. Isang masustansyang hapon, Dr. San Luis, at welcome dito sa programang One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council. Hello? Si Asik Bernie na po ito. Isang masustansyang hapon po. Asik. Yes, ma'am. Para po mas sigit pang maintindihan ng ating mga listener, Dr. San Luis, ano po ba itong goiter or bosyo? Ang goiter po or bosyo ay ang paglaki ng tinatawag nating thyroid gland dahil sa iba't ibang klase. Alam po ninyo, lahat ng tao ay merong thyroid gland. Opo. Pag lumaki ito ay yun ang tinatawag nating goiter o sa Tagalog, bosyo. Opo. So, marami ho ang dahilan ng paglaki nito. Pwedeng lumalaki dahil namamaga, pwede itong lumaki dahil nagkakaroon ng tumor, pwede itong lumaki dahil kakulangan ng mga iodine supplements. Kailangan po natin ng iodine. So, kung halimbawa at tayo ay kulang sa iodine, lumalaki rin ito. So, ang iodine deficiency ay isa lang sa mga causes o yung mga dahilan kung bakit lumalaki ang thyroid gland. So, marami ho ang dahilan kung bakit lumalaki ang thyroid. At pag lumaki ang thyroid, yun na ang tinatawag nating goiter o bosyo. Sa Pilipinas po, Dr. San Luis, ano po yung kadalasan dahilan bakit tayo nagkakaroon ng goiter? Ang pinaka nakikita po naming kadahilanan kung nagkakaroon ng goiter o bosyo ay yung pa ring kakulangan natin o kakulangan ng ating mga mamamayan sa iodine. Yan po ay nakikita namin hindi lang sa mga mamamayang nakatira sa mga gilid ng dagat, nakikita rin ito doon lalo-lalo na doon sa mga mamamayang nakatira sa mga bundok
At even kahit saan ho silang lugar na nakakuan, kung sila ay kulang sa iodine, lumalaki ang kanilang thyroid gland o goiter. Depende rin kasi kung saan sila nakatira. So may mga mamamayan tayo na sasabihin nila, kami ay nakatira na sa tabi ng dagat, kumakain kami ng mga isda, mga ganon. Bakit lumalaki pa rin? Now, siguro yung mga ang dahilan dito sa mga paglaki ng mga thyroid nila doon sa mga taong nakatira sa gilid ng dagat ay baka naman ibang klase ang ibang dahilan. Like yung sinabi ko nga kanina, pwedeng tumor, pwede ring namamaga ang thyroid gland. So, hindi po natin masagot na tuwiran kung bakit ang mga mamamayan natin ay marami pa ring goiter. Basta importante nating malaan ay maraming dahilan kung bakit lumalaki ang thyroid gland at siguro ang importante ay makita ng mga manggagamot o mga nurses o public health officers kung ano ang mekanismo kung bakit lumalaki ang goiter. Doktor, meron po ba ng mga gender-specific po ba ang goiter? Mas marami po ba ng nagkaka-goiter ang mga babae? Ang ratio ho ng mga goiter ay siguro kung 80% versus 20% sa mga babae kaysa sa lalaki. Kumbaga sa marami ang babae. 8-2 ang ratio. Opo. Kahit na anong dahilan, ganyan pa rin ang nakikita naming ratio gender-specific na mas marami pa rin ang babae. Ano pala ang consequences or mangyayari pagka marami pong may goiter o may deficiency ng iodine ang ating mga kababayan? Well, malaki ho ang impact o yung tinatawag nating epekto kapag ka ang isang babae ay nagkaroon ng goiter, lalo-lalo na kung ito ay sanhi ng iodine deficiency. At kung itong babae na ito ay magbuntis at manganak, at kulang siya ng iodine, ang mangyayari doon ay yung kanyang anak ay baka magkulang sa iodine sa sarili niya at ang mangyari naman ay yung utak ay masalanta. Dahil importante ho kasi na ang utak ay sagana sa iodine, lalo-lalo na habang ang bata ay asa sinapupunan pa ng kanyang ina. So kung ang kanyang ina ay may iodine deficiency, malamang na ang kanyang ipapanganak na sanggol ay mayroong tinatawag na mental retardation na bumababa ang IQ by as much as 15 na dahil lang sa kakulangan ng iodine. So importante na ma-emphasize natin ito sa mga mamamayan natin na babae at nagdadalang tao. So ibig sabihin po, Dr. San Luis, hindi pa pinapanganak yung bata, compromised na siya in terms of IQ points? Ay yes, oho. Yun ho ay napag-aralan na yan ng napakaraming sa iba-ibang mga sektor at kahit na hindi pa siya ipinanganganak at siya ay kulang ng iodine ang kanyang ina, pati siya, ang bata, ay nadadamay. At malaki nga ang impact sa mga batang ito dahil habang sa loob ng 9 na buwan na asa sinapupunan siya ng kanyang ina, at kulang ang kanyang ina ng iodine, wala pong maibibigay sa kanyang iodine. Ang iodine ay importante sa brain development. So, masaklap po ang mangyayari kapag ang isang bata ay ipinanganak at ang kanyang ina ay napabayaan ang kanyang iodine nutrition. Hindi masyadong alam po yan ng mga karamihan na po ng mga kababayan natin. Ang alam lang nila yung goiter. Mas alam nila yung pag lumaki ang leeg, may goiter. Pero yung consequence doon sa dinadala ng ina na nagbubuntis ay parang hindi po masyadong alam. Ano po, Dr. San Luis? Yun nga ho ang masaklap doon dahil nga akala nila ay may goiter lang yan. Wala namang, hindi naman ako nagkakaroon ng sintomas. Wala naman akong nararamdaman.
at maliit lang naman, o hindi naman ako nahihirapang huminga, hindi naman ako nahihirapang lumulon. Yun nga lang, napapansin ng mga tao. Pero yun nga ho ang masaklap dahil nga napapabayaan at yun, nagbuntis itong babae na to, nanganak, kulang siya sa iodine dahil nga kanya nga siya nagkaroon ng goiter. So, dapat ito ay ma-emphasize natin, maipaalam sa lahat ng ating kabala na, sa mamamayan natin, lalo-lalo na yung mga nagbabalak magbuntis o nagdadalang tao na mismo o di kaya ay nagpapasuso, nanganak na at nagpapasuso. Dahil sa loob ho nung yung tinatawag nating 1,000 days of life, na ibig sabihin ho nun ay yung First 1,000 days po. Yung buhay ng bata mula nung siya ay ipinagdalang tao hanggang mga 2.5 years, dapat yan sagana sila sa iodine. So, kahit na naipanganak na sila, pero kung maihahabol pa natin sa loob ng 1,000 days of life, pwede pa rin. Pwede pa rin. Ito po ba, Doc San Luis, na goiter ay nakakamatay? Nakamamatay po ba yun? Goiter ho, kung hindi naman siya ganun kalaki, hindi naman nakakamatay. Puwera na lang kung itong mga goiter na to ay nag-develop ng tinatawag nating hyperthyroidism o yung tinatawag nating nagsobra ang production ng hormone at itong pasyente na ito ay napabayaan, marami hong komplikasyon ang nangyayari kapag nag-develop ng hyperthyroidism. At ang isa pa, halimbawa, yung goiter naman niya ay dala ng isang tumor o di kaya ay naging cancer, natural, ito ay magdudulot din ng mga risk factors para sa maaring sa madaling pagka... ano po, namamana po ba ang goiter? Hindi naman po ito namamana. Pwera na lang, doon, dahil nakikita rin naman namin may mga pamilya din na maraming goiter ang lola, ang ina, ang mga auntie, mga pinsang babae. So, yun hong mga yon, maaaring ang kanilang ang naging problema sa kanila ay meron silang deficiency in certain thyroid enzymes na ipapasa sa mga pamilya nila, kakulangan ng iodine. Kakulangan ng iodinases. Ang tawag ko dito ay mga enzymes na nagpo-process ng production ng thyroid hormone. So kung sila ay may kakulangan ng enzymes, makikita nga na marami sa kanilang mga kapamilya ang may mga goiter. Pero hindi naman ito yung talagang manang-mana mismo na pagka meron ng ina, meron din ng anak. So hindi naman, Doc, hindi automatic na pag yung nanay may goiter, ang anak ay may goiter na rin. Hindi naman ho automatic. Hindi automatic, Hindi naman automatic. Ano po yung mga paraan para maiwasan ng goiter at yung kakulangan ng yung iodine deficiency na binabanggit niyo po? Kung ang problema ay nakita na ang goiter ay sanhi ng iodine deficiency, ay importante doon ang taong ito ay dapat ay magkaroon ng maraming sources ng iodine at ang pinakamaraming source ng iodine ay pagkaing dagat. At como hindi naman lahat ng tao ay nakakain ng pagkaing dagat na araw-araw, at hindi naman sila, merong iba naman kasi din ay kulang din sa kanilang, ang pinakamadali ho ay iodized salt ang ginagamit para maisan ang kakulangan nila sa iodine. Iodized salt dapat ang kanilang ibinebenta. Dahil ho yan ay sakop yan ng isang batas natin na ang asin na ginagamit sa pagkain ng tao ay dapat iodized. Kanya ang mga palengke na nagbebenta ng hindi iodized salt, may pananagutan po yan sa batas. Akin munang puputulin ang magandang usapan namin ni Dr. San Luis upang bigyang daan ng mahalagang mensahe. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Napakasarap ng prutas at gulay, di ba? Kumain ka ng 5 dulot o servings ng prutas at gulay araw-araw.
gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Magkaroon ng tamang timbang para sa maayos na kalusugan. Kumain ng sapat para wastong timbang ang katapat. Maging aktibo araw-araw, kaya't galaw-galaw para di pumanaw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang ating programang One Nutrition, One Nation at ngayon at nalaman na natin kung ano ang goiter o bosyo. Dadako naman tayo sa Goiter Awareness Week na ipinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero. Pag-usapan po natin, Dr. San Luis, yung pong Goiter Awareness Week kasi nabanggit ninyo kanina lang na ang kakulangan sa bansa natin ay yung kaalaman. Kailangan pang palawagin ang kaalaman tungkol sa goiter at saka sa lalo na yung yung connection niya sa mental development. Yes. So ano po yung tema ng ating pagdiriwang ngayong Goiter Awareness Week at bakit tayo nagdiriwang ng Goiter Awareness Week? Ang Goiter Awareness Week ko ay itong linggo na ito ay pinagdiriwang na natin ang ikawalong taunang pagdiriwang ng Goiter Awareness Week na ginagawa ito every 4th week of January. Wala po ito noong 2007, ipinagdiriwang na natin ito upang maialam nga sa ating mga mamamayan ang kahalagahan ng pagsusuri ng kanilang sarili na pag nakita na nila ang kanilang leeg ay lumalaki ay hindi na dapat ipagpaliban pa. At hindi naman sila dapat mag-antay pa na lumaki ang kanilang leeg. Dahil pag lumaki na ang leeg, ibig sabihin nun, may problema na talaga ang kanilang thyroid gland. So, importante ho yung mga educational emphasis maging parte na ng ating selebrasyon. Kanya po itong Goiter Awareness Week natin ngayon ay sa Epifanio de los Santos Elementary School, dito ho yan sa Mesingalong, Manila, ilulungsad ito upang malaan. Dahil ang importante dyan ay education eh. So ang mga bata sa mga paaralan ay ini-encourage namin na magdala ng kanilang asin para ma-test yung kanilang asin kung ito ba ay talagang iodized salt at yung kanilang mga leeg ay dapat ay kapain para makita. Baka mamaya kahit na bata pa sila, baka meron na silang mga goiter, maunahan na, maagapan. So yun ho ang aming ini-emphasize at yun ding mga magulang nila, mga ina, mga kababaihang nagbabalak magbuntis o mag-aasawa, magbuntis at nagpapasuso, sila rin ho ay binibigyan namin ng lay forum. Parang meeting, mini-meeting namin sila, kinakapa ang kanilang leeg, binibigyan ng mga lectures para sila na mismo ang makaalam kung meron nga ba silang goiter o wala. Madali naman po kasing malaan kung may goiter o wala. Minsan nga kahit na malayo, masasabi mo na, ito may goiter dahil nga kitang-kita. Pagka mga gano'n ang sitwasyon, medyo, kumbaga sa medyo malala na. Kung malayo pa lang, nakikita na, baka dapat talagang tutukan na itong mga ito. Opo. Ano pa pong ibang aktibidades natin sa Goiter Awareness Week, Dr. San Luis? Ito pong taon na ito ay ang namamahala dito ay ang Philippine Nurses Association. So ang mga nurses, dahil ang mga Philippine Nurses Association members, como sila ay napakaraming mga chapters sa buong region, mga ka-regionan at mga lungsod at lalawigan, ay magdaraos din sila nitong mga Goiter Awareness Week celebration na tutulungan sila ng mga doktor na kapain ang mga leeg ng mga kababaihan. Usually kababaihan ho ang mga pinofocus natin dahil nga 80% sa kababaihan ito nangyayari. So sila ay ang mga Philippine Nurses Association ang magkakalap ng mga pasyente at kakapain ang leeg, itetest ang kanilang mga asing dala
Magdadala sila ng mga samples ng asin na ginagamit nila sa bahay upang ma-test kung tama nga ba ang iodine content ng kanilang mga ginagamit na asin. Opo. At bibigyan din sila ng mga brochures para maliwanagan nila kung ano ba ang mga talagang asa kanila, ang ano mga dapat nilang gawin. Ayun. Sana'y maging matagumpay ang selebrasyon ng Goiter Awareness Week, Dr. San Luis, at Yes, alam niyo ma'am. naman na nakikiisa ang National Nutrition Council sa pagdiriwang na ito. Yes, ma'am. Bago po tayo magtapos sa ating segment, Doc, baka may gusto pa kayong iwan na mensahe sa ating mga kanutrisyon na nakikinig all over the country. Ang mensahe po ng Thyroid Council of the Philippines ay simple lang para ma-emphasize ito na goiter sugpuin, isip patalinuhin, iodized salt gamitin. Yan lang ho ang aming mensahe sa lahat upang mapuksa o masugpo ang goiter at mapatalino ang kaisipan lalo-lalo na ng mga kabataan at napakadali naman ng mekanismong gagamitin ay iodized salt. Yun lang ho ang aming message. Okay, maraming salamat po, Dr. San Luis. Wala pong anuman, Asek Bernie. Opo, sa lahat po ng nakikinig, ang tema po ng ating Goiter Awareness Week ngayong taon ay Goiter sugpuin, isip patalinuhin, iodized salt gamitin. Yan. Nakapanayam ko po si Dr. Chofilo San Luis Jr. ng Thyroid Council of the Philippines at siya rin po ang country representative ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders. Maraming salamat po, Dr. San Luis, sa pagsama sa akin dito sa programang One Nutrition, One Nation. Wala po anuman. Mabuhay po kayo. Okay, maraming po salamat. Susunod na pakikipag-usap ko po ay kay Dr. Maria Teresa L. Ungson ng Region 11 upang kumustahin ang nutrition situation ng Davao Region. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Sigurado ka bang hindi malnourish ang preschooler mo? Regular siyang timbangin para maiwasan ang malnutrisyon. Lumapit sa Barangay Nutrition Scholar sa inyong komunidad. Ngayon na! Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din kayo dito sa One Nutrition, One Nation at kasama ko na po ngayon ang Regional Nutrition Program Coordinator ng Region 11 o Davao Region. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Teresa L. Ungson upang kumustahin ang nutrition situation ng region. Masustansyang hapon sa iyo, Dr. Terry. Hello, Asek Bernie. Hello. Masustansyang hapon din sa lahat ng ating nakikinig ngayon sa One Nutrition, One Nation. Okay, welcome dito sa program, Miss Dr. Terry. Kumustahin lang namin sana ang nutrition situation ng Region 11, lalong-lalo na nag-celebrate na tayo ng 1 year after Pablo. Yes, ma'am. No? Ano? So far, medyo, ma'am, we're expecting some cases of severe underweight no sa region, pero ma'am ito ina-address naman ng mga local government units natin. These are yung mga victims of Pablo. So medyo na-address naman yan sila, ma'am. Medyo hindi na ano pa lahat ng data set nila for Operation Timbang sa ngayon, but we're continuing to collect all of their data. So far, ma'am, kasi as of 2012, yung aming prevalence rate for the region is 5.9. 5.9%. Ano ito? Severe or moderate underweight? Bale, ano to, ma'am? Undernutrition ito total. Undernutrition siya, ma'am. Wait for age. Weight for Parang age, oo. makuha namin na kompletong data. Wala pa kaming data for the height na complete. Oo. Pero 2012, 5.9, under 5. Under 5 years old. Yes, ma'am. Oo. Tapos, ngayong 2013, meron na bang nakuha? Ma'am, hindi pa kami kompleto. Pero yung isang area ng Pablo, Davao Oriental,
Ang prevalence rate nila is 6.3. 6.3. For 2013. Tumaas ng konti. Yes, tumaas kasi ma'am nung 2012, 4.2 na lang sila sana. So ngayon, nag 6.3 sila na prev rate. Mukhang meron ng merong epekto yung Pablo. Ayun na ma'am. Tapos pinapa-monitor nga namin sa kanila muli sa province kasi ngayon naman may naman si Agaton sa kanila naging victim din itong mga areas ng Davao Oriental and Combal for the Agaton na typhoon naman ma'am. So medyo binabantayan na naman. We hope na sana maagapan lahat, especially ngayon na data collection talaga sa Operation Timbang. Oo. Yung Compostela Valley nung 2012, ano ang kanyang prevalence? 4.75. Maliban sa pagtutok ninyo dito sa pwedeng salanta na idudulot ng ating pinakaunang bagyo sa 2014 na si Agaton, ano pang ibang activities ang ginagawa sa Region 11, Ma'am Terry? Okay. Bale, Sec, dito sa Region 11, yung health sector talaga mobilize nila. They are already collecting health data and nutrition data for areas affected by Agaton. Pero meron naman mga declared na damages na nangyari for Agaton in the amount of millions, no? Ma'am, may 185 million na nasira more or less na in terms of infrastructure and agriculture. So yung food supply ng mga areas natin medyo affected sila. And we have a lot of plantations also in Davao Oriental na medyo baka yung kabuhayan ng mga tao natin sa banana plantation sa Davao Norte and Tagum apektado din, ma'am. Oo nga masyadong malawak yung naapektuhan ng binabahang areas ngayon sa ayun nga, ma'am. Dala-dala ni Agaton. Pero maliban dito sa kay Agaton, ano pang mga activities naman ng Region 11? Ay, paano, ma'am, sa ngayon, very, ma'am, busy din kami sa mga pag-strengthen ng mga capacities sa mga tao natin sa LGUs on, of course, infant and young child feeding. Tuloy-tuloy itong ating mga capacity building. Promotion of good nutrition. Ma'am, syempre, yung nutrition in emergencies, diba talagang uso na ngayon. So, marami kaming plano, to really also conduct trainings on nutrition and emergencies para talagang maging talaga ng mga tao yung awareness, preparedness and response sa mga disaster, tuwing disaster dito sa region. Kasi medyo talagang naapektuhan na kami when usually hindi kami affected ng mga disasters. Right now, dinadaanan na rin kami ng disasters dito sa Mindanao. Yan na nga ang sinasabi ng matatanda. Sabi nila, ay nako, noon hindi man lang dinadaanan ng bagyo ang Davao at ang mga parts ng Mindanao. Pero ngayon parang suki na yata ng mga typhoon at saka iba-ibang kalamidad ang Mindanao area. Kaya ma'am, hindi na kami spared. Victim na rin kami. So, napaka-importante yung ating sinimulan na nutrition in emergencies. Mabuti naman marinig mula sa iyo na paigtingin pa ang kapasidad ng ating mga pamahalang lokal na mag-asikasuhin itong nutrition in emergencies na pag-prepare din sa kanilang mga nasasakupan. Oo nga, ma'am. Kaya nga very kami din sa natin dyan sa Manila, Central Office, the directives also towards creating and mobilizing people sa LGU, sa baba, sa barangays to be responsive, na alam nila ang gagawin nila pag may disaster. They know already what to do in terms of how to address, how to collect data for nutrition, how to identify and locate targets. So maganda, ma'am, itong na ginagawa natin na effort on nutrition in emergency. It's a really big help, especially in helping people get back on their feet and to move, mag-move on sila sa yung mga kahirapan na nangyari sa kanila. Okay. Maraming salamat, Dr. Terry, ang ating pong Nutrition Program Coordinator sa
Davao Region. Maraming salamat sa iyong oras at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon na makapanem ka para sa programang One Nutrition, One Nation. Baka meron ka pang gustong iparating sa ating mga tagapakinig all over the country. Ma'am, mag-thank you lang din ako sa lahat, sa inyo dyan, sa ating program, and of course sa inyo, ASEC, for all the help that you are giving also us here in Mindanao and in Davao Region in particular. Daghang salamat po. Okay, maraming salamat. Nakapanayam ko po ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Davao Region or Region 11. Walang iba kundi si Dr. Maria Teresa L. Ungson. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Alagaan ang ating puso. Hinay-hinay lang sa pagkain ng maaalat, matataba at matatamis na pagkain. Ang sobrang pagkain ng mga ito ay maaaring magdulot ng sakit sa puso at pagiging overweight. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Protina ba kamo? Opo. Isda, karne, manok, itlog at sari-saring butong gulay ang kainin mo araw-araw para sapat ang iyong protina. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ngayon naman ay kasama ko ang isa sa mga disc jockey ng Radyo Kalilang. Yan po ay matatagpuan sa Kalilangan, Bukidnon. At ako'y walang ibang nire-refer kundi si Sexy Baby Pink. Hello po, good afternoon po sa lahat. Isang masustansyang hapon. Isang masustansyang hapon, Sexy Baby Pink, at welcome dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Good afternoon din po. Kumusta na bang operations ng Radyo Kalilang? Apo, okay lang naman po siya. So far, after niyo pong napunta dito, mas nag-take effort na po yung mga broadcasters to be present sa time slot nila. And also, nag-continue din kami sa old schedule namin sa programs. Yung bagong program namin ay sa February pa po mag-take activity. Okay. And then, nag-recruit din kami ng talents for production plugs. Like, for example, yung iba-ibang dialects po, ASEC. Ay, good. Para maintindihan ng mga kapwa nila. For example, yung Muslim, yung mga Ilocano, ganyan. Uy, maganda yun. Yes, so, Yung so yung mga gusto plugs... ko as what I've told you back then, yung nagkita po tayo. So, Oo. pinustro ko talaga. Kasi pinustro ko po. So, yung mga plugs ninyo, yung mga plugs ng NNC, ni-locally produced. Yes po. And then, pero yung mga Tagalog po din na from NNC, sinabi lang, ino-on air din naman po. Okay na yun, Pero may Ilocano version. Yes po. May Ilocano Muslim may Muslim, yung sa native po ng Muslim, ganyan. Kasi hindi po ang mga tao na nandito nag-surround sa Kalilangan. Kasi I remember nung meron kayo dyan ng ARC, dun sa pagpasok ng Kalilangan. Yes po, Di ba, nakalagay dun ay home to 18 tribes, no? Yes po. 18 tribes. So, noong una, ang suggestion ko sa Radio Council, nung unang-una akong nakapunta sa Kalilangan, was to make an effort to show to the people yung 18 tribes na yon by providing programs, yung para magkaroon sila ng platform na ipaalam, iparinig, at para ma-preserve yung kultura. Yes po, yan po. So, magkakaroon kayo ng ganong slant sa programming ng Radyo Kalilang? Yes po, kasi plano po namin, ASEC, after, siguro mga February po talaga yung kada barangay namin, merong representative. Kahit once, like for example, in 2 weeks, merong dalawa sa kada barangay. Ay, oo. Para naman ma-update kami sa kanila. And then, siyempre, para din malaman ng taga-Kalilangan kung ano nang nangyayari, ganyan. Especially sa mga, siyempre kasi dito sa Kalilangan, more on farming po kami. So, malalaman namin doon kung ano saka yung mga dialects din nila. Para naman yung kada barangay may representative sila so that we will know, for example, sa lugar ng, for example lang po ito, sa lugar po ng
nag-export ako. Ang layo po na dyan sa Kalilangan. So, malalaman namin if harvest na sila doon ng anong produkto nila, ganyan. Ano po ang mga bago doon, ganyan. Oo, tama. Para rin pati pricing, pwede ma-monitor niyo ang presyo ng mga kasi every Friday produkto. po, sa tabuan namin, meron kasi kaming market day. That will be on a Friday. Naalala ko, napakalaki ng inyong tabo. Opo. Diba? Nasa gitna ng highway. Kaya update talaga kami sa mga presyo, ganyan. Minsan usually naman ang iba ang presyo yung sa isda kasi ang layo namin sa dagat. Correct. Yun namang yun ang mga programa ng pamahalang lokal, kagaya ng office ng mayor, mga barangay captain. Oo, meron na po. Lalagyan niyo ba ng programming? Oo, meron po siya sa mayor po once a week po. Once a week, okay. Yung mag-ano siya sa mga tao, sa updates siya kung ano bang nagawa niya na dito sa lugar namin, ang vice mayor, at saka yung mga SG din po. Pero within the month lang po. Siguro ang mayor once a week and then the vice mayor. Saka yung mga kagawad naman ay siguro yung mga SG nila is alternate na lang. Ay, very good. Kasi yun ang nakita namin na kailangan na gawin dahil yun na nga, napakalayo ng mga barangay ninyo, nasa bundok-bundok. Oo, po yan. Oo, tapos yung mga sa bawat barangay, within the barangay, may mga purok din na medyo inaccessible. At ang kakulangan ay yung kaalaman, impormasyon tungkol sa ano bang ginagawa ng pamahalaan para sa development ng lugar. Kasi ang iba hindi naman visible sa kanila kung anong nagawa di ba? Oh, correct. At saka yung mga ibang ahensya, yung mga ibang sektor, meron din ng mga pagkakataon na mapasama sa programming? Meron po yung sa Bureau of Fire, sa police, saka yung sa natin, sa hospital, of course. Sa health. And then sa health. Yan, that's the correct term. Ang health po, saka yung mga nurses na nag-on duty. Meron din po kaming bago na asset. Yung RN Heals. Para sa lahat. Ano po? RN Heals. Yung sa mga nurses, meron ba kayo nun? Yes po. Yes. And then meron po kaming bago na yung para sa mga buntis. Gagawa kami ng pero by January, February pa, kami para sa mga lahat ng nagbubuntis para maalam nila ang mga paraan, right tips for them. Prenatal. Opo, yes po. Yan, okay. So, mabuti naman magandang marinig yung mga bago ninyong mga... Yes nga, sabi ko nga sa kanila, dapat talaga mag-work na kami ngayon. Sabi, at the time na you went natapos na po kayo noon dito, sabi ko nga, ay nako, I have to do this all alone. Kayanin ko to. Oh, sige. Sana naman hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mga iba pang officials ng local government ng Kalilangan. Oo nga. Okay. Sige, maraming salamat sa iyong oras, Sexy Baby Pink. Oo, thank you. Sana balik kayo dito. Saka, ipaalam niyo naman sa akin para makapag-prepare ako para makadala kayo ng mga pinya saka mga bananas. Sige, tingnan natin kung makakabalik kami. Sige. Maraming salamat. Teka muna, baka meron kang messages para sa ating mga tagapakinig. Alam mo, maririnig ka. Maririnig ka mulang Batanes hanggang Tawi-Tawi. As in, nakakahiya naman. Kung baka gusto mo magsalita rin sa continue lang kayo sa pakikinig sa Bisaya sa ka ba? Sa community. Ano po? Bisaya ba? Gusto mo magsalita ng Bisaya? Pwede rin. Sige, pwede rin ba? Sige daw. Sige. Isagalog ko na lang. Yung Bisaya ko later. Para mas bongga. Okay, sige. Sismosa talaga ito. Continue lang po kayo sa pakikinig niyo po sa Eskwela Community Radio. Kasi siyempre kami po dito, kahit na nandito kami sa Mindanao, Region 10, ang layo-layo, Kalilangan, Bukidnon, ginagawa po namin ang lahat, of course, para sa ating lahat, to prosper, para naman walang mga sakit dyan, at saka para healthy tayo pong lahat. And then, thank you po talaga, Asek, ha? Correct. Hindi ko nakakahiya. Sige, Bisaya na. Continue lang mo sa pagpaminaw sa Eskwela Community Radio, especially kay Asek, of course, sa atong mga FM stations. That's why, mabito na nga nag-himog FM stations kayo para mapalaganap good ang atong
kung ano sa nutrisyon para yung anak. Para mag-continue lang gihapon sa, and of course, support lang yung gihapon sa atong community radio. Salamat! Okay, maraming salamat. Opo. Inyo pong narinig Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you Inyo po. pong narinig si Sexy Baby Pink o Miss Jane Pendon. Isa po siya sa mga disc jockey, so DJ ng Radyo Kalilang, ang Nutriskwela Community Radio Station sa Kalilangan, Bukidnon. Be ready na mga suking tagapakinig dahil kasama ko na mamaya si Recipe Queen para ibigay ang kanyang nutritious recipe for the day. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang One Nutrition, One Nation. Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ang ating trivia for the day ay tungkol sa katuray. Katuray. Bukod sa pangalang Sesbania flower, tinatawag din ang katuray na hummingbird tree or scarlet wisteria sa ibang lugar. Dito sa ating bansa, tinatawag itong katuday ng mga Ilocano. Gaway-gaway naman ang tawag ng mga kanutrisyon natin dyan sa Camarines, sa Capiz at saka sa Negros. At kature naman para sa mga Kapampangan. At sa mga kapatid natin sa Sulu, ang tawag naman nila dito ay kambang turi. Kambang turi, yan. Ang bulaklak ng katuray ay puti, pero meron din kuminsan ng pula. Alam nyo, hindi nabubuhay ang katuray sa malalamig at nagyeyelo o nag-i-snow na lugar. In short, ito ay isang halaman sa tropics. So, isa po siyang tropical plant. One Nutrition, One Nation. Kasama niyo pa rin dito sa One Nutrition, One Nation ang inyong lingkod, si Asek Bernie Flores ng National Nutrition Council. At sa puntong ito, gugutumin na naman tayo ni Recipe Queen Liza dahil maghahanda siya ng, ano na nga ulit yung Recipe Queen? Bulang lang Asek Bernie ang aking ihahanda para sa ating mga kanutrisyon ngayon. Ayun pala, bulang lang. Bulang lang po ang ihahanda ni Recipe Queen Liza. Paano ba yung paghanda nito at paano ba ito lulutuin, Recipe Queen Liza? Asek Bernie, napakadali lang po. So sa ating mga kanutrisyon na may hawak na papel at lapis, narito na ang mga sangkap at paraan ng paggawa ng bulang lang. 4.5 tasang hugas bigas, 1 pirasong luya, 1 tasang kamatis, hiniwa, 1 tasang dilis, hinangag, 1/2 tasang hipon, binalatan, 1 tasang patani, yung buto po, 1 tasang papaya, hilaw, hiniwa, 1 tasang gabi, hiniwa ng pakwadrado, 2 tasang kalabasa, hiniwa din ng pakwadrado, 12 pirasong okra, hinati sa 2, 3/4 na tasang sigarilyas, hiniwa, 1 tasang sayote, hiniwa, 1 tasang tataw, 1.5 tasang patola, 1 tasang malunggay, dahon, 1/2 kutsarang bawang, 1 kutsaritang iodized salt, 1/4 tasang bagoong isda, at 1 kutsarang katas ng kalamansi. So sa paraan naman po ng paggawa, una ay pakuluan sa hugas bigas ang luya at kamatis kasama ng dilis at hipon ng 10 minuto. Isama ang patani at papaya at lutuin ng 5 minuto. Ihalo ang gabi, kalabasa, okra at sigarilyas. Idagdag ang sayote, bataw at patola. Takpan at hayaang kumulo ng ilang minuto. Isama ang bagoong, kalamansi, malunggay at bawang at pakuluin pa ng 2 minuto. Timplahan ng iodized salt at ihain ito habang mainit. Ayan, Asek Bernie, ang ating recipe na bulang lang na kinuha sa recipe book na mga piling lutuing gulay, masustansya na, masarap pa, na nilimbag po ng National Nutrition Council. Maraming salamat, Liza. Ang atin pong recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division
ng National Nutrition Council. Napakasarap at napakadaling lutuin ng iyong masustansyang recipe ngayong linggo, Miss Liza. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Patuloy pa rin tayo sa ating trivia tungkol sa katuray. Ang katuray ay kadalasang niluluto sangkap sa dinengdeng at saka sa pinakbet. Merong konting pait ang lasa ng katuray. Madali din itong maluto kaya idinadagdag ito dun sa huling minuto na lang ng pagluluto. Pwede rin gawing salad ang bulaklak ng katuray, binabanlian lang ng mainit na tubig at saka biglang ilulublob sa malamig o may yelo na tubig para maantala yung pagkaluto niya, para crispy pa rin pag kinain mo or ginawa mo salad. Pwede siyang samahan ng kamatis at iodized salt o kaya ay bagoong isda. Kinakain din yung dahon ng katuray. Sa katunayan, mas maraming sustansyang taglay ang dahon nito kesa dun sa bulaklak na mas popular kainin. Mayaman ang dahon ng katuray sa beta-carotene, sa calcium at saka sa vitamin C. Bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamatan ang mga nakasama ko ngayon. Lalong-lalo na si Dr. Teofilo O. San Luis Jr. ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders. Si Dr. San Luis po ang Philippine representative dito sa International Council na ito. Siya rin po ay miyembro ng Philippine Thyroid Council, kaya sila po yung nagsasagawa ng Philippine Goiter Awareness Week. Nakasama ko rin po at maraming salamat kay Dr. Maria Teresa L. Ungson, ang Nutrition Program Coordinator ng Region 11, at si Shane Pendon, o mas kilala po siya sa Kalilangan Bukidnon, dun sa ating Nutri-Eskwela Radyo Kalilang, bilang Sexy Baby Pink, ang DJ. Dito po yan sa Radyo Kalilang, sa bayan ng Kalilangan Bukidnon. Marami ring salamat sa ating recipe queen at One Nutrition, One Nation reporter na si Ms. Liza Rosaldo, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Sa huli man daw at magaling, maraming salamat din sa staff ng One Nutrition, One Nation na si Ralph at si Daniel. One Nutrition, One Nation. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o may gusto kayong iparating sa amin, mari po kayong mag-text sa number na 0929-1577034. Ulitin ko po, 0929-1577034. At sasagutin ko po on air ang inyong mga tanong sa mga susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like nyo lang po ang One Nutrition, One Nation, open close parenthesis, National Nutrition Council. Pati na rin po yung official Facebook page ng National Nutrition Council na matatagpuan sa www.facebook.com/NNCofficial. Mari nyo rin pong bisitahin ang official website ng National Nutrition Council, ang www.nnc.gov.ph. One Nutrition, One Nation. Nga po pala, nais kong ipaalala sa inyo ang contest tungkol sa 2014 Nutrition Month Theme o slogan writing. Kung hindi pa kayo nakakasend ng inyong entry, baka gusto nyong mag-send dahil may oras pa po. Sa January 31 na po ang deadline. At 10,000 pesos lang naman po ang premyo sa mananalong entry. Kaya visit na po sa aming website para malaman yung mechanics ng contest. Abangan niyo po sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic nating pag-uusapan. At ito po ay pagkain para sa mga batang payat. Yan. So yung mga mami, mga nanay na nakikinig sa atin, balik po kayo sa Wednesday
at didiscusin natin yung mga problema sa pagpapakain sa mga batang payat. At titiyakin namin sa inyo na interesting itong magiging topic natin na ito next week. Huwag niyo pong kakalimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. One Nutrition, One Nation. Pagpatuloy lang po ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin kong masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansya ang talakayan at balitaan ang ihahatid ko sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mong bilib ako sa'yo. Hinuhog ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba.